Sino ang pinakamahusay na presidente sa kasaysayan ng FC Barcelona? Iyan ang tanong ko sa inyo ngayon sa araw ng muling pagkakahalal kay Joan Laporta bilang presidente ng FC Barcelona para sa 5 taon. Dahil sa mahusay na kampanyang ito, naniniwala ako ang sapat na ang mga datos bilang patunay. At sa 75% ng mga boto na nabilang na, si Joan Laporta ay malinaw na nagwagi sa eleksyon ng FC Barcelona. Nakuha niya ang 68% ng mga boto, habang 29% lang hindi man lang umabot sa 30 ang kay Victor Font. Kaya naman sa tingin ko ay pinag-uusapan na natin ang isa sa mga pinakamalalaking panalo sa kasaysayan ng FC Barcelona. Nagawa ito ni Laporta kasama ang kanyang mga kasamahan sa pamunuan at tinalo at dinurog niya si Victor Font. Dito sa channel na ito, simula't simula pro Laporta na kami at tapat kong masasabi, walang namilit sa amin gawin ito. Kung babalikan natin, magkaiba na ang Barca na nadatnan noon ni Laporta at ang Barca na hawak ngayon ni Joan Laporta. Sa tingin ko, may nabago talaga tayo sa direksyong pampalakasan, ekonomiya at lahat-lahat. Nanalo ang Barca si Joan Laporta sa eleksyon, kaya panalo tayong mga kule. Dapat tayong maging proud sa ating presidente. Tara na sa video. Oo mga kaibigan, maaaring gusto o hindi mo si Joan Laporta, pero hindi maikakaila na kahanga-hanga ang pagpapakita niya ng pagiging Barcelonista. Nang maging presidente si Joan Laporta, 5 taon nang nakalipas, agad siyang nagtrabaho para sa Barca. Gayunpaman, may ilang pangakong eleksyon na hindi natupad. Sigurado ako may babanggit pa sa issue ni Leo Messi, na sa tingin ko ay walang nakaintindi noon. Nang maintindihan natin ang financial fair play, malinaw na Messi o Barca lang ang opsyon. Siyempre, nandito ang isang kuler at sigurado ako, kung pinapanood mo ang video na ito, masakit din sa'yo na wala na si Messi sa Barca. Pero sa tingin ko, kailangan talagang magdesisyon at ang desisyong iyon ay ginawa ni Joan Laporta. Siguro gusto pa rin nating nandito si Messi, pero para sa akin, matapang ang naging desisyon na hindi na siya mapatuloy sa FC Barcelona. Sa ngayon, mas may saysay na ito. Talagang ginamit ba ang sikat na palangkas? Nakita rin natin na maraming koponan ang gumagamit nito. Ang nangyayari kasi kapag ginawa ito ng Barca, kami ang tinatawag na palangka, FC nga naman. Ang pagbebenta ng mga asset ang tumulong sa amin para unti-unting makabangon ang kupunang ito mula sa hirap. Isang pagsubok na may kasamang kaunting masamang intensyon, masasabi ko. Kasi ang pamunuan ni Josep Maria Bartomeu ay nag-iwan ng malaking puwang. Si Laporta mismo ang unti-unting nag-aayos dahil hindi pa natin ito lubos na nakakamit para maibalik sa normal. Dahil sigurado akong marami ang magsasabi, bakit mo sinasabi lahat ng magagandang ginawa ni Laporta? Dahil naniniwala ako, sa totoo lang, na bilang isang kuli o kahit papaano, ganun ang nararamdaman ko bilang isang kuli. Dapat akong magpasalamat na may taong labis magmahal sa Barca kahit hindi niya ito kailangan para mabuhay. Isa siyang taong may sapat na pera at maayos na buhay noon pa. Dahil sa pagmamahal niya sa Barca, bumalik siya sa putikan at tunay na mula sa ibaba siya nagsimula dahil sa malasakit niya sa club. Ang Barca na may 23 manlalaro noon sa roster nang dumating si Laporta, ngayon 3 na lang ang natira mula sa roster na yon 5 taon nang nakalipas. Ibig sabihin, talagang napakatindi ang ginawang reestrukturasyon sa ekonomiya at sports ni Ginoong Joan Laporta. Siyempre, inuulit ko sa iyo, marami siyang mga kritiko, maraming tao ang galit sa kanya, maraming tao ang ayaw sa kanya. Si Victor Font mismo ay nagsabi na si Joan Laporta ay may malaking katangian. Matalino siya, di ba? Sabi niya na napakatalino at napakatuso niya. Siya ang nagbalik ng respeto sa Barca, lalo na sa Liga Espanyola. Nanalo tayo ng mga liga, tinalo ulit ang Real Madrid, at nung nakarang taon ay walang talo. Ngayong taon, nanalo sila ng ilan at nananatiling leader ang Barca. Malaki talagang tiwala ko na may babalik ng taong ito ang champion sa atin. Hindi ko alam kung mangyayari yon. Sana nga. Para sa akin, lahat ng tuler, makalaporta man o hindi, ito ang gusto natin. Pero ang masasabi ko sa inyo mga kaibigan ng Barca Hoy Channel, na kay Joan Laporta, mas madali ito ngayon kaysa dati. Si Ginoong Flick. Pag-usapan natin si Ginoong Flick. At hindi natin dapat kalimutan na isa sa mga pinakamalalaking alas ni Joan Laporta sa kanyang pagkapangulo ay mga kaibigan ng Barca. Hoy, ayan si Hansi Flick.
Isa itong tagumpay ng isang coach na galing sa labas pero agad na sumabak mula sa unang araw. Sa Barcelonismo, sa pagiging isang tunay na taga-Barsa. Gusto niya ang eskudong ito mula sa unang araw hanggang ngayon. Talagang kamangha-mangha ito. Isang bagay na dapat nating ipagmalaki. Isang bagay na dapat ipagpasalamat ng Barcelonismo magpakailanman. Hindi lang dahil dumating siya at nanalo ang Barca sa Liga, nanalo sa Supercopa, nanalo sa Copa del Rey. Hindi lang dahil doon, kundi pati na rin sa paraan kung paano niya minahal ang FC Barcelona. Mga kaibigan, totoo ba? Ibig sabihin kung nandyan ka sa riyon na nakikinig ka ngayon mismo sa mensaheng ito, isipin mo ito. Mayroon tayong kamanghamanghang presidente, si Joan Laporta, at mayroon tayong napakagaling na coach. Uy, hindi ko minamaliit si Xavi o iba pa. Binibigyan ko lang ng buong kredito ang meron tayo. Anuman ang dumating sa loob ng taon, 6 na buwan o 5 taon para na iyon sa hinaharap. Kailangan pa nating makita yan, kailangan pang bumalik sa halalan o kailangan nating pag-isipan kung interesado ba tayo o hindi sa nakikita natin. Hindi, pero ang sigurado ako, 100% ay tunay itong gaya ng sabi ko isang karangalan. At ako, sa totoo lang, saludo ako rito. Sa ginawa ni Laporta at Ginoong Flick na hindi lang basta-basta kundi ibinalik nila sa atin at talagang naiiyak ako habang sinasabi ko ito, ibinalik nila ang pag-asa sa atin, ibinalik nila. Naalala ko yung mga gustong manood ng laro ng Barca, marami sa inyo ang nakasama namin noon. Nakakalungkot panurin ang mga laro ng FC Barcelona. Nakakalungkot mga pare, panuulin ng Barca dahil hindi ito ang gusto namin. Galing tayo sa panahon ni Messi, Suarez, Neymar at iba pa at nakita natin parang wala talagang direksyon nito. Kapag ganito ang Barca, masakit. Halos umiiyak ka na matutulog tapos paggising mo, Barca pa rin ang iniisip mo. Yan ang mga tunay na kuli. Tayo mga nakakaranas ng ganyan, dapat magpasalamat tayo sa Diyos kasi meron tayong presidente at coach na ganyan. Mahal nila ang club at ang eskudo. Binabantayan nila ito habang tayo natutulog para magpatuloy. Kaya boto ko kay Laporta. Di man ako nakaboto, humiling ako ng boto. Dahil naniniwala akong panalo hindi lang si Laporta, kundi pati Barca. O paintulutan nyo magsalita ako ng kaunti tungkol kay Victor Font. Naniniwala ako mula nang lumitaw siya, lalo siyang lumala. Tuwing nagsasalita siya, nakakagulo. Tuwing nagsasalita siya, ewan ko. Pakiramdam ko talaga, sinasabi ko ng totoo, siya ang pinakamasamang kandidato sa pagkapresidente ng FC Barcelona sa matagal na panahon. Sigurado ako. Ibig sabihin, hindi pa natin kilala ang ginong ito. Ano ang plano niya para sa Barca? Wala siyang plano. Ibig sabihin, wala talaga siyang kahit ano. Pero lumalabas siya roon para manira, samantalahin kapag natatalo ang Barca o samantalahin kapag may masamang nangyayari sa Barca. Nandyan ang ginoong ito, yun nga, magaling niyang ngagawa na samantala niya. Pero guys, ibig sabihin, hindi ko talaga masasabi ngayon kung ano ba talaga ang gagawin ni Victor Font para sa Barca. Gusto ko lang sabihin yan tungkol kay Victor Font at inuulit ko, sa tingin ko, matatandaan natin siya bilang isa sa pinakamasamang kandidato. Hindi niya alam, maging isang lehitimong oposisyon at maging oposisyon na siguro, ayon, dapat sana ay ginawa para kay Joan Laporta. Para sa akin, si Victor Font ay matatandaan bilang isa sa pinakamasamang kandidato sa pagkapangulo ng FC Barcelona. Kamakailan lang ay binatikos din niya si Dani Olmo bago ang semifinal ng Copa del Rey. Tinawag niya ang Barca ni Laporta bilang Barca ni Negreira. Iyan ay isang bagay na kapag mismong Madrid media ay nagyayabang na sa mga pahayag, sa tingin ko may mali nang nangyayari. Kaya itong taong ito talagang kasuklam-suklam. Hindi ko siya nakitang isang seryosong kandidato. Ibig sabihin, sa tingin ko, si Laporta ang nanalo sa eleksyon. Sa totoo, yun na ang iniisip at opinion ko bago pa siya tumakbo. Ang mensahe ko sa pamamaalam sa video na ito, congratulations Kuler, nanalo na si Joan Laporta. Gaya ng sabi ko, panalo ang Barca ngayong gabi. Congrats kay Ginoong Joan Laporta. Si Victor Font, inuulit ko, bahagi ng kasaysayan. At ang FC Barcelona. Simula ngayon, magsisimula na ulit o magpapatuloy, mas tama siguro ang kanyang proyekto para muling maging isang team na lubos na nirerespeto sa Europa. Noong isang taon, muntik na tayong manalo sa Champions. Ngayon, susubukan natin ulit. Hindi ko sinasabing magiging madali, pero kasama ang ginoong ito na nakikita ninyo sa screen, kasama ang kasiyahan ni Laporta at ng kanyang board of directors, iiwan namin kayo. Maging masaya kayo. Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman. Binabati kita, Presidente.